Nakatayo ako sa lobby ng hotel. Pinapanood ang sarili kong mga anak na lumalayo habang tumatawa papunta sa elevator nang hindi man lang lumingon. Si Monica, ang hipag ko, ay may sinabi tungkol sa wakas ay nakalaya na sa pabigat. At tumawa silang lahat. Hindi nila alam na narinig ko ang bawat salita. Hindi nila alam na ako ang nagbayad ng bawat sentimo ng reservation na yon gamit ang perang naipon ko sa loob ng 8 buwan tuwing linggo. Nagtitinda ng mga pi sa plaza ng bayan at nagtatago ng barya sa lata ng cookies na itinago ko sa likod ng mga dilatang beans. Hindi rin nila alam kung ano ang gagawin ko. Pero balikan natin sa simula, dahil nagsimula ang lahat 3 linggo na ang nakalipas. Isang Martes ng hapon na mainit ang sikat ng araw sa bintana ng kusina ko. Naghahanda ko ng kape ko sa hapon tulad ng dati mula nang mabiyuda ako. 4 na taon na ang nakaraan nang tumunog ang telepono ko. Si Rafael ang tumawag, ang panganay kong anak, na may matamis na boses na ginagamit niya tuwing may kailangan siya. Nay, may magandang ideya ako, sabi niya. At naramdaman ko ang pamilyar na kiliti sa dibdib ko na laging dumarating tuwing isinasama ako ng mga anak ko sa plano nila. Ano sa tingin mo kung mag-family trip tayo tuwing pista opisyal? Buong pamilya. Parang noong araw. Sobrang excited ang boses niya na para bang nakikita ko ang ngiti niya sa kabilang linya. Nakahanap ako ng magandang hotel sa tabing dagat. May mga swimming pool, restaurant, aktibidad para sa mga bata. Perfect yon, Nay. Inilagay ko ang takur ng kape sa counter. Napuno ng luha ang mga mata ko sa tuwa. Matagal-tagal na mula nang maramdaman kong kasama ako. Mula nang anyayahan ako sa anumang higit pa sa simpleng salusalo sa bahay, kung saan tahimik lang akong nakaupo habang nagkukwento sila tungkol sa trabaho nila, mga lakad nila, mga plano nila. Ako palagi ang nagsisilbi, nag-aayos ng pinggan, nananatili sa kusina habang ang lahat ay nasa sala na. Maganda yan, anak, sagot ko, pinipigilan ang boses ko na manginig. Kailan yon? Unang linggo ng Enero. 7 araw, Nay. Isipin mo, tayong lahat, ako, si Monica, si Diego, si Anna, ang mga apo, at ikaw syempre, parang isang malaking masayang pamilya. Tumigil siya saglit at idinagdag. May isang maliit na detalye lang, Nay. Kailangan ng hotel na isang tao lang ang magre-reserve. Pwede mo ba ikaw na ang mag-asikaso? Ipapadala namin sa iyo ang pera pagkatapos. Syempre, palagi namang ganito. Ako ang naglalagay ng pangalan ko sa linya. Ako ang nagsisiguro. Ako ang nag-asikaso ng papeles habang sila ang nag-enjoy. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko inalinta. Ito na ang pagkakataon ko na gumawa ng espesyal para sa pamilya ko. Para maipakita ko kung gaano ko sila kamahal. Syempre, anak, maasahan mo ako. Noong hapon ding yon, tumawag ako sa hotel. Mabait at profesional ang boses ng receptionist. Golden Palms Hotel po. Paano ko po kayo matutulungan? Gusto ko po sanang magpa-reserve para sa 12 katao. Sabi ko habang tumitibok ng mabilis ang puso ko. Hindi pa ako nakakapag-organisa noon ng ganoon kalaki. Siege po, ma'am. Para sa anong petsa po? Mula Enero 2 hanggang Siyam. Narinig ko ang pag-click ng keyboard niya. Siege po. 5 family suite po yon. All-inclusive. Kasama lahat ng aktibidad. Magkano po lahat ay I-240,000. Huminto ang paghinga ko. I-240,000. I-800 lang ang pensyon ko kada buwan. Naipon ko ang I-45,000 sa pagtitinda ng pi sa loob ng 8 buwan. Kulang ako. Ma'am, nandyan pa po kayo. Pasensya na po. Pwede po bang i-confirm ang reservation at magbayad na lang mamaya? Kailangan po ng 50% deposit para ma-confirm. Ma'am. I-120,000. Hindi ako nakatulog noong gabi na yon. Nakaupo ako sa rocking chair ko. Nagkakalkula ng paulit-ulit. May I-3,000 ako sa cash, counting ipon para sa emergency. At ang singsing ko sa kasal. Ang singsing na ibinigay sa akin ng asawa ko. 42 taon na ang nakaraan na may maliit na brilyante na kumikinang tuwing tatama ang ilaw. Kinabukasan, pumunta ako sa tindahan ng alahas sa bayan. Si Mang Jenkins ang may-ari. Matandang kilala ang buong pamilya namin. Estela, kamusta ka? Ayos lang po, Mang Jenkins. Naparito po ako para itanong kung magkano niyo po bibilhin itong singsing ko. Tiningnan niya ito sa lens niya. Pinipihit-pihit sa namamaganyang mga daliri. Maganda tong piraso, Estela. Maaari kitang bigyan ng I-45,000 para akong sinuntok sa tiyan. I-45,000 para sa 42 taon ng pag-aasawa. Pero naalala ko ang ngiti ni Rafael. Ang pagkakataon na magkasama kaming lahat at masaya. Sage po, deal na po.
Sa pera ng singsing at ipon ko, tinawagan ko ulit ang hotel noong hapon ding yon at binayaran ang deposit. Na-confirm na ang reservation sa pangalan ko at ang credit card ko ang guarantee. 5 family suite, 12 katao, 7 araw, all-inclusive. Sa mga sumunod na linggo, tuwing nakakausap ko si Rafael o si Diego, tinatanong nila ang detalye ng trip, pero hindi binabanggit ang pera. Mamaya na raw natin pag-usapan yan, sabi nila. Ang mahalaga raw magkakasama tayo. Patuloy akong nagtitinda ng pi tuwing linggo. Nagtatanggap ng mga manahi para sa kapitbahay. Nagtitipid ng bawat piso para sa huling bayad. Lumalamig na ang bahay ko dahil binabaan ko ang hater. Kumakain ako ng kaunting karne at naglalakad na lang imbis na sumakay ng boss. Lahat para sa perpektong family trip na yon. 3 araw bago ang trip, tumawag si Rafael na excited. Nay, hindi mo alam kung gaano kami excited dito. Sobrang excited ng mga bata. Taps na lahat ni Monica ang pag-iimpeke. Kamusta ang hotel? Handa na lahat, anak. Kulang na lang ang huling bayad. Ay nga pala. Sige, ayusin natin yan pagdating natin doon. Ang mahalaga magsaya tayo. Noong gabi bago ang trip, natapos kong bayaran ng buo ang reservation gamit ang credit card ko. 120,000 pa, ang singsing ko sa kasal, lahat ng ipon ko, at utang sa car. Pero sulit naman. Magkakaroon ako ng 7 perpektong araw kasama ang pamilya ko. Wala akong ideya kung ano ang malalaman ko. Sa umaga ng trip, nagising ako bago pa sumikat ang araw. Naimpake ko na ang maleta ko noong gabi. Maingat na tinitiklop ang bawat damit. Pinili ang pinakamagagandang damit ko, ang kwintas na pelas ng nanay ko, at ang komportableng sapatos ko para sa beach. Parang bata ako bago ang Pasko. Matagal na mula nang may inaabangan akong ganoon kasaya. Dapat sunduin ako ni Rafael ng 7 oras ng umaga. Magkasama raw tayong lahat sa 2 sasakyan papunta sa hotel. 3 oras ang biyahe. Sinuot ko ang light blue kong damit. Yung sinasabi palagi ni Diego na nakakabata sa akin. At maingat na nagmakiyo. Gusto ko maganda ako sa mga family picture na siguradong kukunin natin. Nang 7 oras 30 minuto, bumusina si Rafael mula sa kalsada. Kinuha ko ang maleta ko, ikinandado ang pinto, at lumakad papunta sa sasakyan na nakangiti ng hindi ko mapahit. Sa passenger seat, si Monica na nakatingin sa cellphone. Sa likod, ang 2 kong pinakabunso na apo na naglalaro sa tablet. Magandang umaga, pamilya, sabi ko nang sumakay ako. Pero mga bata lang ang sumagot ng magandang umaga, Lola. Si Monica ay halos hindi man lang tumingin at bumulong ng isang bagay na parang bati. Pinaandar ni Rafael ang makina. Handa na ba kayo sa perpektong family vacation? Tanong ko. Sinusubukang magsimula ng masayang usapan. Naman, Nay, sagot ni Rafael, pero pagod ang boses niya. Monica, na-text mo na ba si Anna para sumunod sila? Nakaalis na raw sila. Si Diego kasi mabagal magmaneho. Maunahan pa raw natin. Sagot ni Monica nang hindi tumitingin sa cellphone. Sa buong biyahe, sinusubukan kong makipag-usap ng maraming beses. Tinanong ko sila tungkol sa trabaho ni Rafael, mga plano nila sa hotel, kung marunong na bang lumanggoy ang mga bata. Mga sagot na isang salita lang, mga ngiti na agad nawawala. Si Monica ay patuloy sa pagte-text at paminsan-minsan ay tumatawa sa nababasa. Nakakatawa ba talaga? Tanong ko minsan, sinusubukang makisali sa anumang nakakatuwa sa kanya. Group chat ng mga kaibigan ko. Sagot niya nang hindi tumitingin sa akin. Mga bagay na hindi mo may intindihan. Tahimik na ako pagkatapos noon. Nakatitig sa labas ng bintana sa mga dumadaang bukirin. Maliit na bahay, mga puno na nagsisimula palang magkulay. Naalala ko ang lahat ng pi na naibenta ko para sa trip na ito. Ang mga gabi na nagpupuyat ako sa pananahi para kumita ng kaunting dagdag. Ang singsing ko sa kasal na nasa sefe na ng tindahan ng alahas. Pagdating namin sa hotel, nahinto ang hininga ko. Mas maganda pa sa inaasahan ko mula sa mga larawan online. Matatangkad na puno ng nyog ang gumagalaw sa simoy ng dagat. Perpekto ang mga hardin na puno ng makukulay na bulaklak. Kumikinang ang puting harapan ng gusali sa ilalim ng araw ng tanghali. May mga fountain sa entrada na nakakailats ang tunog. At naririnig ko ang alon sa malayo. Ang ganda ng lugar, sigaw ko. Parang namamaga ang dibdib ko sa saya. Hindi ko akalain na makakarating tayo dito. Tumalo ng mga bata palabas ng sasakyan, excited, at tumakbo papunta sa entrada. Si Rafael at Monica ay nagsimula ng bunutin ang mga maleta sa trunk. Noon dumating ang pangalawang sasakyan kasama si Diego, si Anna, at ang iba pa sa pamilya. Ang 17 anyos kong apo na si Mariana ang tanging lumapit para yumakap sa akin. Lola,
Grabe ang ganda dito. Sabi niya na nagniningning ang mga mata sa excitement. Nakita mo ba ang pool? Sobrang laki. At may nightly activities daw at themed restaurants. Alam ko, anak. Magiging masarap na linggo ito. Sagot ko habang hinahaplos ang buhok niya. Kahit isa man lang ang kapareho ng excitement ko. Pumasok kaming lahat sa lobby at dumiretso ako sa reception desk. Maluwag at elegante ang lugar na may marmol na sahig na sumasalamin sa liwanag mula sa mga crystal lamp. Puting leather sofa at malalaking tropical na halaman sa mga paso. Mabango ang hangin ng sariwang bulaklak at simoy ng dagat. Magandang umaga po, sabi ko sa receptionist, isang babaeng nakangiti ng mabait. May reservation po ako sa pangalan ni Estela Santos. Nagtype siya sa computer at ngumiti. Siyempre po, Ginang Santos. Hinihintay na po namin kayo. 5 family suite, 7 gabi, all-inclusive para sa 12 katao. Maayos na po lahat. Habang inaayos niya ang mga susi at ipinapaliwanag ang mga serbisyo ng hotel, narinig ko ang mga anak kong nagbubulungan sa likod ko. 5 suite. Narinig kong bulong ni Diego kay Rafael. Akala ko mas simple lang. Si nanay ang nag-asikaso ng lahat. Sagot ni Rafael. Pag-usapan na lang natin mamaya kung paano hatiin ang bayad. Inabot sa akin ng receptionist ang mga susi sa magagandang keychain na hugis nyo. Nasa 3rd floor po ang mga suite. Lahat may tanawin ng dagat. Almusal po mula 6 oras hanggang 10 oras ng umaga sa main restaurant. Tanghalian mula 12 oras hanggang 3 oras ng hapon, at hapunan mula 6 oras hanggang 10 oras ng gabi. May full access po kayo sa spa, mga pool, sports activities, at nightly entertainment. Ang ganda po, sigaw ko na excited ang tibok ng puso ko. Narinig nyo ba, mga anak? Lahat pwede natin. Pero nang lumingon ako para ibahagi ang saya ko sa pamilya, natigilan ako. Wala na roon. Si Rafael, Diego, Monica, Anna, at lahat ng apo ay nawala na. Si Mariana na lang ang naiwan. Nakatingin sa akin ng kakaiba. Nasaan na silang lahat? Tanong ko habang bumibigat ang tiyan ko. Pumunta raw sila sa elevator. Sagot niya habang kinakagat ang ibabang labi. Sabi ni Daddy ayusin muna raw nila ang mga kwarto at magkita raw tayo mamaya. Nang hindi ako hinintay, nang walang susi, hindi sumagot si Mariana, pero nakita ko sa mga mata niya na may tinatago siya. Naglakad kami papunta sa may elevator, pero wala nang bakas ng pamilya. Umakyat kami sa 3rd floor at naglibot sa hallway para hanapin sila, pero parang nawala sila sa mundo. Mariana, ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ko habang nanginginig ang boses ko. Nagbuntong hininga siya at kinuha ang cellphone niya. Lola, may kailangan mong malaman. Nasa family group chat sila. At tumigil siya na parang hirap ipagpatuloy. Anong group chat? Yung ginawa ni Daddy, ni Tito Rafael, ni Mommy, at ni Tita Monica. Tinawag nilang walang drama vacation. Bumaba ang boses niya. Lola, ayaw nila talagang sumama ka sa trip. Para akong inalog ang marmol na sahig sa ilalim ng mga paa ko. Anong ibig mong sabihin na ayaw nilang sumama ako? Pero si Rafael ang nag-imbita sa akin. Siya ang nagsabi na ako ang mag-organisa ng lahat. Ipinakita sa akin ni Mariana ang cellphone niya nang nanginginig ang mga kamay. Sa screen, nakita ko ang group chat. Ang pinakabagong mensahe ay sumira sa puso ko. Nakarating na kami. Naasikaso na ng matanda tulad ng dati. Perfect. Pwede na tayong mag-enjoy nang walang nakabantay sa atin palagi. Nakita mo ba kung gaano siya ka-excited sa reception? Nakakahiya. At least may gamit din siya kahit papaano. Hayaan natin siya sa kwarto niya manood ng TV, habang tayo ang nag-enjoy ng lahat. Naglaho ang mga salita sa harap ng mga mata ko. Tumulo ang luha ko. Sumara ang lalamunan. 120,000 ang singsing ko sa kasal, 8 buwan ng trabaho. Lahat para lang sila makapag, walang drama, na bakasyon nang wala ako. Lola. Malayo ang boses ni Mariana. Lola, ayos ka lang ba? Hindi ako ayos, pero hindi rin ako talo. Nakatayo ako sa hallway ng hotel na may 5 susi na nakabitin sa nanginginig kong mga daliri. Habang nakatingin sa akin si Mariana na puno ng luha ang mga mata. Patuloy na dumarating ang mga mensahe sa cellphone niya. Bawat isa parang punyal sa puso ko. Sana huwag siyang maging makulit sa family dinner. Huwag kang mag-alala, Monica. Kung sobra na siya, sabihin na lang natin pagod na siya at matulog na siya. Ang mahalaga masaya ang mga bata. Pwede siyang mag-isa. Isinara ko ang mga mata ko at huminga ng malalim. Mabango ang halway ng linis at sariwang bulaklak. Pero mapait na lasa ng kahihiyan lang ang nararamdaman ko sa bibig. Sa loob ng 40 taon,
Pinalaki ko ang mga anak na yon. Isinakripisyo ko ang mga pangarap ko para sa kanila. Naibenta ko ang singsing ko sa kasal para mabigyan sila ng perpektong bakasyon. At ito ang ibinalik nila sa akin. Mariana, sabi ko sa boses na hindi ko kilala. Kailan pa umiiral ang group chat na yan? Tiningnan niya ang cellphone niya. Nag-scroll pataas para makita ang mas lumang mensahe. Mula pa raw nang imungkahi ni Tito Rafael ang trip. Lola, tingnan mo dito. Ipinakita niya sa akin ang screen. Naroon, malinaw na malinaw. Group created noong Disyembre 12 ni Rafael Santos. Noong araw ding iyon na tinawagan ako ng anak ko sa matamis na boses para anyayahan ako sa family trip na pangarap ko. Patuloy akong nagbasa ng mas lumang mensahe. Bawat isa mas masakit kaysa nauna. Nakausap ko na si nanay. Naniwala siya sa kwento. Sigurado siya ang mag-organisa. Alam niyo naman kung paano siya sa technology. Bahala na. Kung magkamali siya, ayusin natin. Ang mahalaga siya ang magbabayad. Astig. Libre ang bakasyon na walang family drama. Para klaro ha. Walang sama-samang aktibidad. Bahala na bawat isa sa sarili nila. Naglaho ang mga salita sa luha na hindi ko na napigilan. Pero may iba pa. Mas bagong mensahe na nagpaintindi sa akin kung gaano kalaki ang pagtataksil nila. Na-confirm mo na ba sa hotel na pwede magpalit ng reservation? Tinanong ni Diego sa reception. Dahil sa pangalan ni nanay, siya pa rin ang pwede magpalit. Perfect. Bukas, kumbinsihin natin siyang ilipat sa pangalan natin ang mga kwarto, just in case. At sa huling araw, sabihin natin may error sa billing at kailangan ng iba na ang magbayad. Naroon na. Hindi lang nila ako balak iwasan sa buong trip. Balak pa nila akong iwan sa buong utang sa huli. Ginamit nila ako para mag-organisa at magbayad ng perpektong bakasyon nila. At pagkatapos, iwan akong may bill. Lola, hinawakan ni Mariana ng mahina ang braso ko. Ano ang gagawin mo? Umalingaw-ngaw sa isip ko ang tanong na yon. Ano nga ba ang gagawin ko? Ang dating Estela ay iyak ng tahimik, lulunukin ng kahihiyan, at magpapanggap na walang nakita. Magkukulong siya sa kwarto niya sa loob ng 7 araw. Mag-order ng room service para hindi makadisturbo sa pamilya sa restaurant. Manonood ng tea habang sila ang nag-enjoy ng pool. Spa at nightly activities na binayaran ko. Pero may nagbago sa loob ko. Siguro dahil nakita ko ang singsing ko sa kasal na nawala sa kamay ng alahas. O siguro dahil sa 8 buwan na gumigising ako bago sumikat ang araw para gumawa ng tea at ibenta sa plaza ng bayan. O siguro dahil napagtanto ko na tingin ng sarili kong mga anak sa akin ay walking wallet lang. Kapakipakinabang para magbayad at mag-organisa. Pero abala kapag isasama. Hindi ko pa alam, anak, sagot ko kay Mariana habang pinupunasan ang luha ko sa likod ng kamay ko. Pero hindi ako tatayo rito at iyak na lang. Naglakad kami papunta sa suet ko. Maganda ito, may king size na kama na may puting-puting kumot, balkonahe na diretso ang tanawin sa dagat, at marmol na banyo na may malalim na bathtub. Lahat ng pinangarap ko sa loob ng mga buwan habang nagtitipid ako ng bawat sentimo. Pero ngayon parang walang laman. Parang entablado lang para sa dula kung saan financier lang ako, hindi ang bida. Umupo ako sa kama at tumayo si Mariana sa may bintana na nakatingin sa beach kung saan nakikita ko na ang ilang miyembro ng pamilya. Si Rafael at Diego ay nasa pool kasama ang mga bata. Si Monica at Anna ay umiinom ng cocktail sa ilalim ng payong. Lahat sila tumatawa at nag-enjoy na parang walang nangyari. Alam mo kung ano ang pinakamasakit? Sabi ko kay Mariana, hindi ang pera o kahit na niloko nila ako. Ang akala ko talaga magiging tunay na pamilya na tayo. Nagagawa tayo ng magagandang alaala ng magkakasama. Humarap si Mariana at nakita kong namumula ang mga mata niya. Lola, sinubukan kong sabihin sa kanila na mali yon. Noong inad ako ni Daddy sa group, sinabi ko na hindi patas sayo. Pero sabi nila hindi ko raw naiintindihan na minsan kailangan ng matatanda ang mahirap na desisyon. Mahirap na desisyon. Iyon ako sa kanila. Mahirap na desisyon. Noon tumunog ang cellphone ko. Text mula kay Rafael. Nay, nakapag-settle na kami. Magla-lunch kami sa beach restaurant. Kung gusto mo, mag-room service ka na lang. Dinner kita kids. Mga sinungaling. Alam na alam ko na plano nilang mag-lunch nang wala ako. Pero sa pagkakataong ito, imbes na masaktan, ngumiti ako. Sabihin mo sa daddy mo maraming salamat. Pero may iba akong plano. At hindi ako nagsisinungaling. May plano nga ako. Mga planong nabubuo sa isip ko nang may kalinawan na nagulat ako. Noong hapon na yon, habang nag-enjoy ang pamilya ko sa beach gamit ang pera ko, abala ako sa napakahalagang tawag. Una, bangko ko. Pangalawa,
Reception ng hotel. Pangatlo, abogado ko. Kasi kung akala ng mga anak ko na pwede nila akong laruin, nagkakamali sila ng sobra. Nagsimula na ang laro, at sa pagkakataong ito, hawak ko lahat ng baraha. Noong hapon na yon, habang nag-enjoy ang pamilya ko sa beach, akala nila nakahanap na sila ng perfect formula para sa libreng bakasyon. Nasa kwarto ako na isinasagawa ang sarili kong plano. Natutunan ko sa loob ng 65 taon na ang pasensya ang pinakamakapangyarihang sandata ng isang babae. Lalo na kapag hindi siya pinapansin. Unang tawag ko sa bangko. Pagkatapos ng mahabang automated menu at 20 minutong paghihintay, nakakausap ko rin ang tao. National Bank po, si Carmen po ito. Paano ko po kayo matutulungan? Magandang umaga, Carmen. Estela Santos po ito. Gusto ko pong i-report ang posibleng pagtatangka ng pandaraya sa credit card ko. Siyempre po, Ginang Santos, pwede po bang ibigay nyo ang card number at birthday nyo para ma-verify? Pagkatapos ma-confirm ang impormasyon ko, ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Maingat na pinipili ang bawat salita. Carmen, may dahilan akong maniwala na may kamag-anak na susubok disputahin ang lehitimong bayad na ginawa ko sa card ko. Partikular ang hotel reservation na I-200 at 40,000 na ako mismo ang nag-authorize at nagbayad. Naiintindihan ko po ang inyong pag-aalala, Ginang Santos. May ebidensya po ba kayo ng posibleng pandaraya? Meron po akong lahat ng dokumento ng reservation, payment confirmation, at mga saksi na makakapagpatunay na ako ang nag-authorize ng lahat ng gastos. Higit pa rito, narinig ng apo ko ang anak ko sa telepono ngayong araw na nagsasabi tungkol sa pagdidispute ng bayad na ito. Nagnote si Carmen ng lahat at ipinaliwanag ang proseso. Maglalagay po ako ng protection note sa inyong account, Ginang Santos. Kung may susubok magdispute ng bayad na ito, automatikong magkakaroon ng investigasyon na mangangailangan ng malaking ebidensya ng tunay na pandaraya. At sa ngayon, mananatili po valid ang bayad hanggat hindi napatunayan ang kabaligtaran. Ipapadala ko rin po sa inyo sa email ang form para i-document ang lahat tungkol sa posibleng family fraud na ito. Pagkababa ng telepono sa bangko, para akong nanalo ng unang laban sa digmaang nagsisimula pa lang. Pero kailangan ko pa ng mas maraming bala. Pangalawang tawag ko sa reception ng hotel. Magandang hapon po. Pwede po bang makausap ang manager? Maya-maya, isang lalaki na may mabait na boses ang nagpakilala. Ginang Santos, si Miguel Aquino po ang hotel manager. Sabi ng receptionist gusto niyo raw akong makausap. Po, Mr. Aquino. May delikadong sitwasyon po sa pamilya. At kailangan ko po siguraduhin na ma-officially may rehistro ang ilang impormasyon. Ipinailuwang ko na binayaran ko ang buong reservation bilang sorpresa para sa pamilya ko, pero nalaman kong plano nilang idispute ang bayad ng pandaraya. Naiintindihan ko po ng lubos, Ginang Santos. Sa kasamang palad, hindi po ito ang unang beses na nakita namin ang ganitong sitwasyon sa pamilya. Ano po ang gusto niyong gawin namin? Una, kailangan ko po ng written confirmation na ako lang ang may-ari ng reservation at kusang loob kong binayaran lahat. Pangalawa, kung may susubok magpalit ng kahit ano nang wala ako, gusto ko po agad akong tawagan. Siyempre po, Ma'am, ipapadala ko po agad ang official letter na nagkukumpirma ng lahat ng detalye ng inyong reservation at bayad. Ituturo ko rin po sa lahat ng staff sa reception ang sitwasyon. Isa pa po, Mr. Aquino, pwede po bang mag-set ng meeting bukas ng umaga? Sa tingin ko po kailangan kong magpalit ng ilang bagay sa reservation. Siyempre po, pwede po ba 9 oras ng umaga? Perfect po. Ang pangatlong tawag ko ang pinakamahalaga. Nakita ko ang numero ni Ati Ramirez, ang abogado na tumulong sa asawa ko sa kanyang testamento at nag-asikaso ng ilang maliliit na usapin ng pamilya sa nakalipas na mga taon. Ramirez and Associates po. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Nariyan po ba si Ati Ramirez? Estela Santos po ito. Ginang Santos, ikinararangal ko po kayong marinig. Kasama po si Ati Ramirez ng kliyente, pero pwede ko po siyang istorbuhin kung urgent po. Urgent po. 3 minuto lang. Narinig ko na ang pamilyar na boses ni Ati Ramirez. Estela, kamusta? May problema ba? Hindi po, attorney, wala pong ayos. Kailangan ko po ng urgent legal advice. Ikwinento ko po sa kanya lahat. Ang trip, ang group chat, ang plano nilang idispute ang bayad, lahat-lahat. Tahimik na nakinig si Ati Ramirez, paminsan-minsan lang gumagawa ng tunog ng pagkadismaya. Estela, napakaseryoso nito. Ang plano ng mga anak mo ay financial fraud at elder abuse. Elder abuse. Ang paggamit ng panlilinlang para makakuha ng benepisyo
mula sa senior citizen ay federal offense. Higit pa rito, ang pagdidispute ng lehitimong bayad ay bank fraud. Ano po ang pwede kong gawin? Ilan po? Una, mabuti at nakausap mo na ang bangko. Pangalawa, ipapadala ko po sa inyo sa email ang dokumento na gusto kong pirmahan nyo at ipanotarize. Ito po ay sworn statement na kusang loob niyong binayaran ang lahat ng gastos sa trip. May notary po ba sa hotel? Karaniwan po sa malalaking hotel ay may notary services para sa mga guest. Tanungin niyo po ang manager. Ano pa po ang pwede kong gawin? Estela, may importante akong itatanong sa inyo. Gusto niyo po bang magsampa ng kaso laban sa mga anak niyo? Parang sinuntok ako sa tiyan ng tanong. Magsampa ng kaso laban kina Rafael at Diego, mga anak na pinalaki ko. Inalagaan ko noong may sakit sila. Para sa kanila ko isinakripisyo ang lahat. Hindi ko po alam, attorney. Gusto ko lang po tumigil sila. Naiintindihan ko po. Pero gusto ko lang malaman nyo na may mga opsyon kayo. Pwede kayong magdemanda ng fraud. Pwede niyong palitan ang testamento. Pwede kayong gumawa ng hakbang para protektahan ang inyong ari-arian. Pag-isipan niyo po. Pagkababa ng telepono kay Ati Ramirez, tahimik akong nakaupo ng ilang minuto. Nagsisimula ng lumubog ang araw. Ginintuang ang kwarto ko. Naririnig ko ang masayang boses ng pamilya ko na bumabalik mula sa beach. Tumatawa. Nagkukwento tungkol sa plano nila sa hapunan. Nang 6:30, may kumatok sa pinto ko. Si Rafael. Nay, kamusta ang hapon mo? Napaka-produktibo, anak. Produktibo. Anong ginawa mo? Mahahalagang tawag, papeles, mga bagay na matatanda. Nakita ko medyo napilitan ang ngiti niya. Nay, tungkol sa papeles, naisip namin ni Diego na baka mas madali kung kami na ang mag-asikaso ng ilang detalye sa hotel. Para hindi ka na mag-alala. Naroon na, ang unang opisyal na hakbang ng plano nila. Anong klaseng detalye? Mga susi ng ibang kwarto. Halimbawa, just in case may emergency at kailangan naming pumasok. Anong klaseng emergency ang magiging dahilan para pumasok kayo sa kwarto na hindi nyo naman? Parang nagulat si Rafael sa diretso kong tanong. Hindi ko po alam, Nay. Akala lang namin mas praktikal. Rafael, sabi ko sa pinakamahinahon na boses na kaya ko. 65 anyos na ako. Hindi 75. Kaya ko pang hawakan ang mga susi ng mga kwartong akin. Siyempre naman, Nay. Hindi ko po sinabi na hindi mo kaya. Akala ko lang na ano nga ba talagang akala mo. Nakita ko siyang kinabahan. Naghahanap ng tamang salita para manipulahin ang sitwasyon ng hindi halata. Wala po, Nay. Kalimutan na po natin. Pupunta ka ba sa hapunan? Siyempre. Pera ko naman ang nagbabayad ng hapunang yon, hindi ba? Nagulat siya sa tanong ko. Pera mo? Kaninong pera pa ba? Rafael. Naman, tama ka po. Hatiin na lang natin lahat sa dulo ng trip tulad ng napag-usapan natin. Kailan pa tayo nagkasundo na hati ang gastos? Nay, hindi ko maintindihan bakit mo tinatanong yan. Tumayo ako at lumakad papunta sa pinto. Tara na sa hapunan, anak. Gutom na ako. Habang naglalakad kami papunta sa elevator, nararamdaman ko ang pagkalito niya. Kailangan ng plano niya na mahulaan ako, mapamahalaan, kumilos tulad ng dati. Pero hindi na ako ang parehong babaeng dumating sa hotel 2 araw na ang nakaraan. Sa hapunan, tiningnan ko ang pamilya ko sa bagong paningin. Nakita ko kung paano nila kinakain ang pagkaing binayaran ko. Ang mamahaling inumin na ini-order nila ng walang alinlangan. Ang maraming dessert na kinuha nila ng bigla. Nakita ko kung paano nila pinag-usapan ang plano nila sa susunod na araw na parang wala ako roon. Na parang opsyonal lang ang presensya ko. Pero may nakita rin akong iba. Nakita ko si Mariana na nakatingin sa akin ng may pag-aalala. Naiintindihan na may nagbago sa akin. Nakita ko ang mas maliliit kong apo na tunay na nadya-enjoy ng trip. Walang alam sa mga pagtataksil ng mga matatanda. At napagtanto ko ang isang mahalagang bagay. Hindi lahat sa mesa na yon ang nagtaksil sa akin. Noong gabi, pagkatapos umuwi ang lahat sa kani-kanilang kwarto, dumating si Mariana para bisitahin ako tulad ng napagkasunduan namin. Lola, ano ba talaga ang nangyayari? Parang iba si Daddy sa hapunan. Iba siya dahil hindi umaayon sa plano niya ang mga pangyayari. Ikwinento ko sa kanya ang mga tawag ko noong araw na yon. Ang mga hakbang na ginawa ko para protektahan ang sarili ko. Ang meeting ko bukas kay manager ng hotel. Kakanselahin mo ang trip? Tanong niya na malaki ang mga mata. Hindi, anak. May mas maganda akong gagawin. Ano po? Ngumiti ako. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, tunay na ngiti ito, hindi pinilit. Bibigyan ko sila ng eksakto kung ano ang nararapat sa kanila.
Nang 5 oras ng umaga, gising na ako. Hindi dahil nagset ako ng alarm, kundi dahil nasanay na ang katawan ko sa maagang paggising sa mga buwang nagtitinda ako ng pi. Pero sa pagkakataong ito, imbes na maramdaman ang pamilyar na bigat ng pagod at obligasyon, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na matagal ko nang hindi naramdaman. Ngayon ang araw na magbabago ang lahat. Naligo ako ng mahinahon, sinuot ang pinakamaganda kong damit. Ang navy blue suit na binili ko para sa libing ng asawa ko, pero hindi pa nasusuot sa mahalagang okasyon, at bumaba sa restaurant. 6:30 na. Halos wala pang tao ang lugar. Perfect. Kailangan ko ng katahimikan para isa pang beses suriin ang mga notes ko. Habang umiinom ako ng kape at tinitingnan ang mga dokumentong ipinadala sa akin ni Ati Ramirez ng maaga, nakita ko si Miguel Aquino, ang hotel manager, na papasok. Lalaking nasa 40s. Elegante na may mainit na profesionalismo na taglay ng mga taong talagang naiintindihan ang serbisyo. Ginang Santos, magandang umaga. Nakatulog po ba kayo ng mahimbing? Naman po, salamat. Pwede po bang i-move up ang meeting natin? May ilang bagay po akong gustong pag-usapan bago magising ang pamilya ko. Siyempre po. Gusto niyo po ba sa office ko? Po, perfect po yon. Maganda pero komportable ang opisina niya na may tanawin sa hardin ng hotel. May mga diploma sa pader, larawan ng mga espesyal na event, at coffee pot na agad niyang inoffered sa akin. Ginang Santos, noong gabi po ay nireview ko ang inyong kaso kasama ang legal team namin. Gusto po naming siguraduhin na lubos naming naiintindihan ang sitwasyon. May legal team po kayo? Po. Ang mga kaso tulad ng inyo, bagamat nakakalungkot, hindi naman bago, kaya kailangan po naming sundin ang ilang protocol para protektahan ang guest at ang hotel. Binuksan ni Miguel ang folder sa desk niya. Payagan niyo po akong i-confirm. Kayo po ang nagbayad ng buong I-200 at 40,000 gamit ang inyong credit card nang walang pamimilit bilang sorpresa sa inyong pamilya. Tama po ba? Lubos na tama po. At may ebidensya po ba kayo na balak ng ilang miyembro ng inyong pamilya na idispute ang bayad na ito ng pandaraya? Po. Narinig ng apo ko ang anak ko na nag-uusap sa bangko. Naiintindihan ko po. May 2 dokumento po dito na gusto ko po sanang suriin nyo. Ang unang dokumento ay official statement mula sa hotel na nagkukumpirma ng lahat ng detalye ng reservation at bayad ko. Ang pangalawa ay mas kawili-wili. Isang addendum sa kontrata na nagbibigay sa akin ng exclusive authority sa anumang aspeto ng stay. Ano po ang ibig sabihin nito? Tanong ko habang itinuturo ang pangalawang dokumento. Ibig sabihin po, kayo bilang nagbayad at may-ari ng reservation ang may ganap na kontrol. Kayo po ang magdedesisyon kung sino ang pwede manatili at sino ang aalis. Pwede nyo pong baguhin ang mga serbisyo at pwede pa nga nyo pong kanselahin ang partikular na kwarto kung gusto nyo. Napabilis ang tibok ng puso ko. Pwede ko pong kanselahin ang partikular na kwarto. Ganap po. May 5 suete na nakareserve sa pangalan nyo. Pwede po ninyo panatilihin lahat ng 5 o pwede po ninyo kanselahin ang 1, 2, 3, o kahit 4 kung gusto nyo. At ang mga tao sa mga kwartong iyon ay kailangang humanap ng ibang matitirhan o umalis sa hotel. Nagsimulang magkakristal ang ideya sa isip ko ng malinaw na malinaw. Miguel, anong oras po ang usual checkout? Karaniwan po 12 oras ng tanghali. Pero pwede po kaming maging flexible depende sa sitwasyon. At kung kailangang umalis ng mas maaga, pwede rin po ba? Po. Nag-iisip po ba kayo ng pagbabago sa reservation? Tahimik ako saglit, nakatingin sa labas ng bintana sa hardin kung saan nagsisimula ng magtrabaho ang mga gardener. Maaga pa pero maganda ang pangako ng araw. Maaraw, perpekto sa beach. Ang klaseng araw na plano ng pamilya kong i-enjoy ng buo sa gastos ko. Miguel, gusto ko po sanang magpalit ng ilan. Pero kailangan po gawin ng eksakto ayon sa ipapaliwanag ko. Siyempre po, nakikinig po ako. Gusto ko po sanang kanselahin ang 4 sa 5 suite. Bahagyang itinaas ni Miguel ang kilay, pero nanatili ang profesional niyang ekspresyon. Alin po partikular? Kinuha ko ang notebook ko kung saan isinulat ko ang mga room number. Suite 301, 302, 304, at 305 po. Panatilihin ko lang ang 303, ang akin po. Naiintindihan ko po. At kailan po niyo gusto maging effective ang mga cancellation na ito? Gayon po, pero hindi agad. Una, gusto ko po sanang i-block ang access sa mga kwartong iyon ng 10 oras ng umaga. Hindi na po gagana ang kanilang K-card. At pagkatapos sa 11 oras ng umaga, gusto ko po sanang may hotel staff na pupunta sa mga suite na iyon
para ipaalam sa mga guest na kailangan na nilang umalis bago magnegatibo 12:00 dahil sa pagbabago sa reservation. Nagnote si Miguel habang nagsasalita ako. Hindi humahusga at lubos na profesional. May particular po bang instruction na ibibigay ko sa staff? Po, ipaliwanag po nila na ang may-ari ng reservation, na ako po, ang nagdesisyong baguhin ang stay. Na hindi po kasalanan ng hotel, kundi personal na desisyon ng taong nagbayad ng reservation. At kung itatanong nila kung saan nila ako mahahanap para makausap ako, pwede po ninyo sabihin na available ako sa Suite 303. Pero kung sibil lang ang pakikipag-usap, kung may sigawan, pagbabanta, o bastos sa hotel staff, may instruction po kayong tawagan ang security. Natapos ni Miguel ang pagsusulat at tiningnan ako ng may halo ng paghanga at curiosity. Ginang Santos, pwede po bang itanong ko kung ano ang nag-udyok sa inyo sa desisyong ito? Miguel, may pamilya ka ba? Asawa at 2 maliliit na anak. Mahal mo ba sila? Siyempre po. Gagawin mo ba ang lahat para sa kanila? Walang alinlangan. At paano kung traitor sila sa'yo? Paano kung malaman mong ginagamit ka lang nila? Na nahihiya sila sa'yo? Na plano nilang lokohin ka? Tahimik si Miguel saglit. Sa tingin ko po naiintindihan ko. Sa loob ng 40 taon, pinalaki ko ang mga anak ko. Pinakain ko sila, dinamitan, inalagaan noong may sakit sila. Nagtrabaho ako para mapag-aral sila. Isinakripisyo ko ang mga pangarap ko para sa kanila. At ngayon, noong akala ko makakapag-enjoy na tayo ng magkakasama bilang pamilya, nalaman ko na tingin nila sa akin ay kapakipakinabang na abala lang para magbayad ng bill. Pasensya na po, Ginang Santos. Huwag kang humingi ng pasensya, Miguel. Hindi po ito kalungkutan. Ito po ay paglaya. Pinirmahan ko ang lahat ng kinakailangang dokumento, kasama ang sworn statement na inihanda ni Ati Ramirez. Tinawagan ni Miguel ang notary ng hotel na dumating sa loob ng 0 minuto para gawing opisyal ang lahat. Isa na lang po, sabi ko kay Miguel pagkatapos namin matapos. Pwede po bang maghanda ng taxi para 12:30 minuto? Para po sa ilang tao. 2 lang po, ako at ang apo kong si Mariana. Pupunta po ba kayo ng airport? Hindi po, pupunta po kami sa ibang hotel, kung saan talaga namin may enjoy ang bakasyon. Ngumiti si Miguel sa unang pagkakataon sa buong meeting namin. Ikinararangal ko po, kayong matulungan din po diyan. Nang makabalik ako sa kwarto ko, 8:30 na. Sigurado akong gising na ang pamilya ko. Nagpaplano ng isa pang perpektong araw nang wala ako. Pero sa pagkakataong ito, magkakaiba na ang mga bagay. Umupo ako sa balkonahe na may sariwang kape na in-order ko sa room service at naghintay. Sa 9 oras, makakatanggap ako ng unang mensahe mula kay Mariana kasama ang mga usapan sa secret group chat. Sa 10 oras, hindi nagagana ang kanilang key-card. Sa 11 oras, kakatok ang hotel staff sa mga pinto nila. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, ako ang may ganap na kontrol. Tumunog ang cellphone ko. Text mula kay Rafael. Nay, pupunta na kami sa breakfast. Sasama ka ba? Sumagot ako. Salamat pero may iba akong plano ngayon. Anong plano? Makikita mo, anak. Makikita mo. Tiningnan ko ang relo ko. 9:55 na. Sa loob ng 5 minuto, magsisimula ang countdown. Ang sandali na malalaman ng pamilya ko na lubos nila akong maliit na tiningnan ang babaeng nagbigay sa kanila ng buhay. At sa totoo lang, hindi ako makapaghintay na makita ang mga mukha nila. Eksaktong 10 oras, tumunog ang cellphone ko sa unang mensahe mula kay Mariana. Screenshot ito ng secret group chat na ipinadala ilang minuto lang ang nakalipas. Perfect plan for today. Beach buong umaga, spa sa hapon. Siguradong mananatili lang sa kwarto niya ang matanda tulad kahapon. Great. Pagkatapos ng lunch, pupunta tayo sa reception para makuha ang kontrol ng ibang kwarto. Na-confirm mo na ba sa bangko, Diego? Ready na ang dispute process mamayang hapon. Bukas, wala na tayong problema sa gastos. Bawat mensahe ay isa pang kumpirmasyon na tama ang desisyon ko. Walang pag-alinlangan, walang guilt, walang puwang para sa pagsisisi. Sila ang pumili ng landas na ito. Nang 10:30, isa pang mensahe mula kay Mariana. Lola, nasa pool silang lahat. Sabi lang ni Daddy pagkatapos ng lunch pupunta raw siya sa reception para ayusin ang mga kwarto. Narinig ko rin sabi ni Tita Monica na ngayon na lang raw ang huling araw na magkunwari silang ayos lang ang lahat. Ang huling araw na magkunwari na kasama ako ay isang hindi matiis na performance na malapit ng matapos. Nagbuhos ako ng isa pang tasa ng kape
at komportableng umupo sa armchair sa balkonahe. Mula roon, nakikita ko ang pool kung saan nag-enjoy ang pamilya ko. Si Rafael at Diego ay nasa tubig kasama ang ilang apo. Si Monica at Anna ay umiinom ng cocktail sa ilalim ng payong. Lahat tumatawa, relax, masaya, ginagamit ng husto ang bakasyon na binayaran ko habang plano nila akong traidorin. Nang 10:55, tumunog ang cellphone ko. Si Miguel. Ginang Santos, ready na po ang system. Sa loob ng 2 minuto, mede-deactivate ang keycard ng swipe 301, 302, 304, at 305. Perfect po. Miguel, handa na po ba ang staff nyo sa darating? Lubos po. May standby po ang security team. At na-brief na po namin ang mga housekeeper kung paano hawakan ang sitwasyon ng may diplomacy pero may firmness. Excellent po. Kita tayo sa loob ng 1 oras. Tiningnan ko ang relo ko. 9:58, 9:59, 10 oras. Sa eksaktong sandaling iyon, naging walang kwentang plastic na lang ang keycard ng pamilya ko. Hindi na sila makakapasok sa kwarto nila, hindi na makukuha ang mga gamit nila, hindi na makakapagpalit ng damit, o maligo pagkatapos ng pool. Naghintay ako, hindi naman nagtagal. Nang 10:07, nakita ko si Anna na tumayo mula sa upuan niya sa pool at naglakad papunta sa elevator. Siguro kukuha siya ng isang bagay sa kwarto niya. Nang 10:11, tumunog ang cellphone ko sa urgent na mensahe mula kay Mariana. Lola, nagsisigaw si Mommy sa reception. Sabi hindi raw gumagana ang keycard niya. 3 minuto pagkatapos, isa pang mensahe. Nasa reception na silang lahat. Galit na galit si Daddy. May ipinapaliwanag ang receptionist, pero hindi ko masyadong marinig mula rito. Nang 10:20, tinawagan ako ni Rafael. Matigas ang boses niya, kontrolado, pero naririnig ko ang takot sa ilalim. Nay, may problema sa mga kwarto. Hindi gumagana ang keycard. Pwede po bang bumaba ka sa reception para tulungan kaming ayusin ito? Anong kleseng problema? Hindi namin alam. Sabi ng receptionist may pagbabago sa reservation. Pero imposible yon dahil walang nagbago. Nakakapagtaka, sagot ko sa pinakainosente na boses na kaya ko. Sigurado ka bang walang nagbago? Siyempre naman, Nay, pwede po bang bumaba ka? Kailangan nating ayusin agad ito dahil gusto nang bumalik ng mga bata sa kwarto. Medyo abala ko ngayon, anak, pero huwag kang mag-alala. Sigurado akong maayos din yan agad. Abala saan? Sa mahahalagang bagay. Binaba ko ang telepono bago pa siya makasagot. Nang 10:45, nagpadala si Mariana ng isa pang mensahe. Lola, nakikipag-usap ang hotel manager kay Daddy at Tito Rafael. Mukhang sobrang nag-alala sila. Si Tita Monica naman nakikipagtalo sa receptionist. Nang 10:58, tumawag ulit ang cellphone ko. Si Diego ngayon. Nay, kailangan mong bumaba sa reception ngayon. May malaking maling pagkakaunawaan at ikaw lang ang makakaayos nito. Anong klaseng maling pagkakaunawaan? Sabi ng hotel kinansela mo ang mga kwarto namin. Katawa-tawa yon, di ba? Sabihin mo sa kanila mali yon. Bakit katawa-tawa, Diego? Anong ibig mong sabihin bakit? Kasi wala namang dahilan para kanselahin mo ang mga kwarto namin. Wala nga. Mahabang katahimikan sa kabilang linya. Nay, ano ba talaga ang nangyayari? Sigurado akong ipinaliwanag ng mabuti sa iyo ni Miguel. Miguel, kilala mo ang manager. Siyempre, nagkaroon kami ng napakaproduktibong meeting kaninang umaga. Isa pang katahimikan. Nang magsalita ulit si Diego, lubos nang nagbago ang boses niya. Nay, kinansela mo ang mga kwarto namin. Bakit? Kasi kaya ko. At binaba ko ang telepono. Eksaktong 11 oras mula sa balkonahe ko. Nakita ko ang hotel staff na naglalakad papunta sa pool area. 3 sila. Si Miguel, isang babae na mukhang galing sa guest services, at isang security guard na naka-plain clothes. Nakita ko silang lumapit sa pamilya ko. Paano nag-usap si Miguel kay Rafael habang itinuturo ang hotel. Nakita ko ang mga ekspresyon ng gulat, pagkalito, at galit sa mukha ng mga anak ko at mga hipag. Nakita ko kung paano lumapit ang mga apo sa mga magulang nila para humingi ng paliwanag. Nang 11:05, may malakas na kumatok sa pinto ko. Hindi ito ang mahinahong katok ng ordinaryong bisita. Malakas, urgent, desperadong katok. Binuksan ko ang pinto at naroon na sila. 4 lahat, si Rafael, Diego, Monica, at Anna. Parang college ng emosyon ang mga mukha nila. Galit, paggalito, takot,
hindi makapaniwala. Sa likod nila sa halway, nakita ko ang ilang apo ko na naghihintay na may dalang beach bag. Pwede mo bang sabihin kung ano ba talaga ang nangyayari dito? Sigaw ni Monica bago pa ako makapagsalita. Magandang umaga rin sa'yo. Sagot ko ng mahinahon habang umiwas ako para papasukin sila. Huwag mo akong biruin, Estela, patuloy ni Monica. Sabi ng hotel kinansela mo ang mga kwarto namin. Katawa-tawa. Bakit katawa-tawa? Kasi pamilya mo kami. Akala ko rin. Lumapit si Rafael. Sinusubukang gamitin ang pinakamakonsilang boses niya. Nay, malinaw na may maling pagkakaunawaan. Bumaba tayo sa reception at ayusin natin ito. Walang maling pagkakaunawaan, Rafael. Kinansela ko ang mga kwarto nyo dahil hindi na kayo welcome sa trip ko. Trip mo? Talagang naguluhan si Anna. Akala ko family trip ito. Akala ko rin, hanggang malaman kong hindi nyo ako itinuturing na pamilya. Kumunot ang noo ni Diego. Anong ibig mong sabihin? Kinuha ko ang cellphone ko at ipinakita sa kanila ang mga screenshot ng secret group chat na ipinadala sa akin ni Mariana. Pinanood ko kung paano bumagsak ang mga mukha nila habang binabasa nila ang sarili nilang mensahe. Ito Rafael sinusubukan humanap ng sasabihin. Hindi ito ang itsura niya. Hindi ba? Idi ipaliwanag mo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng libre ang bakasyon na walang family drama. Rafael. Nakakabinging katahimikan sa kwarto. Apat silang nagtinginan, naghahanap ng paliwanag, ng dahilan, ng paraan para makalabas sa hukay na hinukay nila. Nay. Sa wakas nagsalita si Diego. Naiintindihan ko na galit ka. Pero hindi mo kami pwedeng iwan na walang kwarto. May maliliit kaming anak. Ang mga anak din na balak nyo sanang ilayo sa akin sa pamamagitan ng nanny. Iyon ay at paano ang bangko, Diego? Nagsimula ka na ba ng dispute sa bayat? Namutla ng lubos si Diego. Paano? Paano mo alam? Alam ko lahat. Alam ko ang group chat. Alam ko ang plano niyong kunin sa akin ang kontrol ng reservation. Alam ko ang fraudulent dispute na plano niyong gawin sa bangko. Alam ko lahat. Bumagsak si Monica sa armchair. Tinakpan ang mukha ng mga kamay. Parang susuka si Anna. Si Rafael at Diego ay nakatayo sa gitna ng kwarto na parang mga batang nahuling nagnakaw ng candy. Kaya, sabi ko sa boses na kakaiba rin sa akin kahit sa akin. Narito ang mga opsyon nyo. Kunin nyo ang mga gamit nyo na mabait na ngang inimpake na ng hotel staff. Tumawag kayo ng taxi at humanap kayo ng ibang hotel kung saan kayo ang magbabayad ng sarili nyong bakasyon. O ano? Tanong ni Rafael na nanginginig ang boses. Wala. Iyan lang ang opsyon nyo. Hindi mo pwede itong gawin. Sigaw ni Monica na tumayo mula sa armchair. Pamilya mo kami. Hindi mo kami pwedeng iwan. Tiningnan ko ng diretso sa mga mata ang babaeng sa loob ng maraming taon ay tinolerete ang payo ko na may peking ngiti, na nagsismisan sa likod ko, na nag-udyok sa anak ko laban sa akin. Monica, sabi ko nang may katahimikan na nagulat ako. Sino ba talaga ang unang umiwas? At sa sandaling iyon, nakita ko sa mga mata niya na alam niya kung ano ang ibig kong sabihin. Natapos ang digmaan, bago pa nila alam na nagsimula na ito. Nakakabigat ang katahimikan na sumunod sa tanong ko. Naririnig ko ang aircon, ang malalayong boses ng ibang guest sa halway, ang mahinang tunog ng alon na umaabot sa beach. Pero sa kwarto ko, napakabigat ng katahimikan na parang may sariling timbang. Si Rafael ang unang sumubok bumawi. Nay, baliw ito. Hindi ka seryoso. Mukha ba akong nagbibiro? Pero ang mga bata, ano ang isipin ng mga apo? Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang konfrontasyon, naramdaman ko ang sakit sa dibdib ko. Ang mga apo ko, ang tanging inosente sa buong pagtataksil na ito. Isipin ng mga apo na gumawa ng maling desisyon ang mga magulang nila. At ngayon kailangan nilang harapin ang consequence. Sinisira mo ang pamilyang ito. Iyak ni Anna habang tumutulo ang luha sa pisngi niya. Hindi, Anna. Sinira na ng pamilyang ito ang sarili niya noong itinuring niyo akong hadlang imbes na mahalagang miyembro. Lumapit sa akin si Diego na nakalahad ang mga kamay sa pakiusap. Nay, please. Alam ko nagkamali kami, pero maayos natin ito. Pwede pa tayong mag-usap ngayon. Gusto mo bang mag-usap pagkatapos ng mga buwan ng pagpaplano ng panlilinlang na ito? Hindi buwan, bulong ni Rafael. Hindi, nilikha ang group chat noong araw ding nag-imbita ka sa akin sa trip. Rafael. Noong araw ding iyon, nakita ko siyang bumagsak sa loob. Wala nang paraan para maikaila ang ebidensya. Sige, sabi ni Monica na tumayo nang may galit na hindi na niya itinago. Gusto mong maging martyr. Gusto mong magkaroon ng dramatic moment. Sige, pero huwag kang umasa na babalik kaming tumakbo sa'yo kapag nalungkot ka ulit.
Ang mga salita niya ay dinisenyo para saktan ako, para mapaisip ako, para matrigger ang parte ko na laging natatakot na mag-isa. Monica, sabi ko habang lumalakad papunta sa pinto at binubuksan ito. Mas gusto ko pang mag-isa kaysa kasama ang mga taong hinahamak ako. Hindi kita hinahamak, sabi ni Diego. Hindi ba? Idi ipaliwanag mo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng tanggalan ng pabigat at huling araw na kailangan magkunwari na ayos lang. Binuka ni Diego ang bibig niya para sumagot pero walang lumabas na tunog. Sa sandaling iyon, dumating si Mariana sa may pinto. Naghihintay siya sa halway kasama ang ibang apo, pero halatang nababahala. Ano ba ang nangyayari? Tanong niya sa maliit na boses. Hindi raw nila maintindihan ang mga bata kung bakit kami alis. Medyo sumakit palalo ang puso ko. Ang batang ito, ang apo ko, na nagpakita sa akin ng mga mensahe, na naging kakampi ko sa pagtuklas nito, ngayon kailangan ding umalis. Mariana, sabi ko ng mahina, pumunta ka rito. Lumapit siya at hinawakan ko ang mga kamay niya. Anak, may malubha kaming hindi pagkakasundo ng mga magulang mo. Kailangan nilang umalis sa hotel. Pero bakit po, Lola? Tiningnan ko si Diego, ang tatay niya. Nagtataka kung magkakaroon ba siya ng tapang na sabihin sa sariling anak ang totoo. Bakit? Sabi ni Diego sa silang boses. Nagkamali ng sobra si Daddy. Tiningnan siya ni Mariana. Pagkatapos tiningnan ako. At sa mga mata niya, nakita ko ang pangunawa na higit pa sa kanyang 17 taon. May kinalaman ba ito sa group chat? Lahat sila natigilan. Humarap si Anna sa anak niya na may gulat na ekspresyon. Ano ang alam mo tungkol doon? Alam ko lahat, Mommy. Alam ko ang mga sinasabi niyo tungkol kay Lola. Alam ko na ayaw niyo talaga siyang sumama sa trip. Alam ko na ginamit niyo lang siya para siya ang magbayad ng lahat. Iba ang katahimikan na sumunod. Hindi na tensyon ng pagtanggi. Mabigat sa kahihiyan ng pagtanggap. Mariana. Sinubukan ni Anna na magpaliwanag. Hindi ganoon kasimple ang mga bagay. Ganoon kasimple. Hinila ni Mariana ang mga kamay niya mula sa akin at humarap sa mga magulang niya. Kaya hindi totoo na gumawa kayo ng group chat na walang lola para asarin siya. Hindi totoo na plano niyong idispute ang bayad sa bangko para hindi kayo magbayad ng kahit ano. Hindi totoo na nag-hire kayo ng nanny para hindi kami makasama sa kanya. Bawat tanong ay parang sampal. Pinanood ko kung paano lumiliit ang mga anak ko at mga hipag sa ilalim ng bigat ng mga salita ng isang teenager na nakita ng lubos ang kanilang mga kasinungalingan. Nasaktan niyo ang tanging taong laging nandyan para sa atin. Patuloy ni Mariana na may luha sa mga mata pero matatag ang boses. Naibenta ni Lola ang singsing niya sa kasal para mabayaran ang trip na ito. Alam niyo ba na naibenta niya ang singsing ni Lolo? Bumagsak si Rafael sa upuan na parang hindi na kaya ng mga binti niya. Naibenta mo ang singsing mo. Parang susuka si Diego. Hindi namin alam. Sabi ni Rafael. Kasi hindi niyo tinanong. Akala niyo may walang hanggang pera ako para sa mga luho niyo. Si Monica, natahimik sa talumpati ni Mariana, sa wakas ay nagsalita. Sage, alis kami, pero hindi pa tapos ito. Banta ba yan? Ito ay pangako. Hindi mo pwedeng tratuhin ng ganyan ang pamilya mo at umaasa na walang consequence. Monica, sabi ko habang lumalakad palapit sa kanya hanggang magkaharap na kami. Hindi ko trinato ng masama ang pamilya ko. Ang pamilya ko ang trinato ako ng masama. Ang nangyayari ngayon ay consequence ng mga ginawa niyo, hindi sa akin. Tumayo si Rafael mula sa upuan. Nay, please. Maayos pa ba natin ito? Pwede ko bang ano? Rafael. Burahin ang mga mensahe niyong sinulat. Kanselahin ang fraudulent dispute na sinimulan mo. Ibalik ang respeto na kinuha niyo sa akin. Pwede kaming humingi ng tawad. Humihiling ka ba ng tawad dahil nahuli kayo o talagang nagsisisi kayo? Hindi nakasagot si Rafael. Eksakto. Sa sandaling iyon, mahinang kumatok si Miguel sa bukas na pinto. Pasensya na po sa pag-istorbo, Ginang Santos. Handa na po ang taxi para sa pamilya. Tiningnan niya ang mga anak ko. Nasa lobby na po ang inyong mga gamit. Tutulungan po kayo ng hotel na humanap ng ibang matitirhan kung kailangan. Salamat po, Miguel. Taxi. Tanong ni Anna. Alis ka rin po. Pupunta kami ni Mariana sa ibang hotel kung saan talaga namin ma-enjoy ang bakasyon na nararapat sa akin. Sasama si Mariana sa'yo. Nagulat talaga si Diego. Tiningnan ko ang apo ko na matatag na tumango. Si Mariana ang tanging taong sa pamilyang ito ang trinato ako ng may respeto at katapatan. Siya lang ang karapat-dapat makasama ako sa bakasyong ito. Hindi mo pwedeng kunin ang anak namin. Sigaw ni Anna. Hindi ko siya kinukuha.
Siya ang pumili na sumama sa akin, Mariana. Direktang nagsalita si Diego sa anak niya. Hindi mo pwede itong gawin. Pamilya kami, anak. Tiningnan siya ni Mariana na may halo ng pagmamahal at pagkadismaya. Pamilya rin si Lola, at niloko niyo siya. Hindi ko pwedeng makasama yon. Ilang araw lang naman, dagdag ko. Pagkatapos, pwede niyang desisyunan kung gusto niyang bumalik sa inyo o hindi. Kidnapping ito, bulong ni Monica. Hindi, sabi ko ng matatag. Ito ay hustisya. Lumapit sa akin si Rafael sa huling pagkakataon. Nay, kung alis kami ng ganyan, hindi na magiging pareho ang lahat sa atin. Rafael, inilagay ko ang kamay ko sa balikat niya. At sandali ko siyang nakita bilang maliit na batang dating lalaki na naging traidor sa akin. Hindi na magiging pareho ang mga bagay. Ikaw ang nagsiguro noon. Kinuha ko ang maleta ko na inimpake ko pa noong umaga pagkatapos ng meeting ko kay Miguel. Handa na rin ang kay Mariana. Saan kayo pupunta? Tanong ni Diego sa talunang boses. Sa lugar kung saan pwede akong maging lola nang hindi humihingi ng paumanhin sa pag-iral ko. Naglakad kami papunta sa pinto. Sa halway, naghihintay ang ibang apo. Nalilito at malungkot. Hindi lubos na naiintindihan ang nangyayari, pero alam na may mahalagang nasira. Lumuhod ako sa harap nila. Mahal na mahal ko kayong lahat, sabi ko. At hindi ito kasalanan nyo. Balang araw kapag mas matanda na kayo, maintindihan nyo kung bakit kailangan gawin ito ni Lola. Si Tomas, ang 8 anyos, yumakap sa akin ng mahigpit. Hindi na ba tayo magtatayo ng sandcastle? Balang araw, itatayo natin ang pinakamaganda sa buong mundo. Pangako ko sa kanya. Kapag natandaan ng mga magulang nyo kung paano tratuhin na maayos ang mga taong mahal nila. Si Mariana at ako ay naglakad papunta sa elevator. Habang nagsasara ang pinto, nakita ko pa ang pamilya ko sa halway. Talunan ng mga anak ko. Galit na galit ang mga hipag. Nalilito ang mga apo. Sa lobby, naghihintay si Miguel na may taxi na. Ginang Santos, sabi niya habang inilalagay ng driver ang mga maleta namin. Ikinararangal ko po kayong makilala. Napakalaking tapang ang ipinakita nyo ngayon. Hindi po tapang, Miguel. Ito po ay survival. Habang umaandar ang taxi palayo sa hotel, tumingin ako sa likod na bintana. Nakita ko ang pamilya ko sa entrada na may mga maleta. Marahil tumatawag ng ibang hotel. Naghahanap ng matitirhan. Nagsisisi ka ba, Lola? Tanong ni Mariana. Pinag-isipan ko ang tanong habang tinitingnan ang lumilipas na tanawin. Pinag-isipan ko ang 40 taon ng pagiging ina. Ang mga sakripisyong hindi kailanman pinasalamatan. Ang pag-ibig na ibinigay ko nang walang hinihinging kapalit. Pero sa huli ay umaasa man lang ng basic na respeto. Hindi, sa wakas ay sumagot ako. Nagsisisi ako na matagal ko bago pinahalagahan ang sarili ko. Ang taxi ay patungo sa isang maliit na boutique hotel sa tabing dagat kung saan nagpa-reserve ako noong umagang iyon. Isang lugar kung saan ang isang lola at ang kanyang apo ay makakapagtayo ng sandcastle. Makakapagsalo ng tahimik at maalala kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pamilya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang kalayaan. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, inuna ko ang sarili kong pangangailangan. Nakakatakot at nakakapagpalaya ng sabay. Pero higit sa lahat, tama lang ang pakiramdam. Gusto mo ba ng kwentong ito at saang lungsod ka nakikinig? Magkita tayo sa comment. Kung gusto mo ang kwento, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks para makapaglabas pa ako ng maraming kwento na tulad nito. Maraming salamat sa matamis na suporta nyo. Excited akong basahin ang mga comment nyo tungkol sa kwento. Sa screen, makikita nyo ang 2 bagong life story na lubos kong inirerekomenda. Marami pang iba sa channel ko. Huwag kalimutang mag-subscribe. Kita-kits sa susunod na life story na may pag-ibig at respeto.